Hi, this is Curvy and you are listening to Car Talks with Averick and Jeannie. Okay, today is March 20. Tama ba? March Oh my God, ang 20 bilis. na. Tapos, in 2 weeks, tapos na naman ang March, April na, summer na. And we have 7,999 cases today. Palakpakan, Ang galing. palakpakan. Let's clap our hands for doing a great job. Charot. Joke lang po. Congratulations nga pala sa Congratulations. mga lugar na number 1. Alam ko ata Manila eh. Lagi naman, NCR. Lagi, parang Palakpakan, lagi sila. Sambagsak. Oo. Yan. Grabe, no? Ilan na tayo as of today? Parang 600 something thousand. 650? Parang ganun. Iba din. Ayaw natin magpatalbog sa ibang bansa. Yeah, sa Indonesia. Sino bang number 1? Actually, number 1 pa rin ang Indonesia. Ilan yung Indonesia? Pero nasa 1M na sila. Yung cases nila. So nasa 1M. Ayaw talaga natin magpatalo. Humahabol. Yes, umahabol. Habol Ba't na naman habol ganon? tayo. Philippines, huwag tayo masyadong competitive. Ang competitive kasi natin. Ewan ko ba? Hindi, alam mo, hindi ko maintindihan Ayaw magpa-elbow ng mga Pilipinos. Hindi ko maintindihan kung hindi na ba siniseryoso ng mga tao yung COVID? Mukha na ba siyang joke? Ewan ko. Kasi parang pagod na yung mga tao honestly. Kasi parang ako rin naman nararamdaman yan. Pero siguro meron pa rin akong takot because COVID scare. Kasi nga, tawag to, talagang hindi siya biro. Hindi siya biro. Tapos it came from some of our friends na frontliners na for the past few weeks, past few days, nag-spike up na naman, hirap na hirap sila sa ER, hirap na hirap sila sa hospital. So talagang totoo siya. Pero kasi kaya siguro yung mga tao parang alam mo yung matapang na yung mga tao. Fearless na tayo, bes. Kasi nga ayun nga, like yung sinabi nung friend ko si Lester, hi bes. Sabi ng doktor niya, yung mga tao ngayon matatapang na kasi alam na nila yung gagawin nila. Pag tinamaan sila ng COVID, unlike nung una na talaga. Takot. Ayaw magsilabas. Ngayon, parang iba, parang nilalagnat lang. Hindi. Yung parang, kasi nga dapat talaga, para hindi kumalat ang COVID, kailangan ma-mobilize tayo mga tao. Hindi tayo dapat lumabas. Kaso nga, katulad yan, yung mall bukas, yung mga resort sa Batangas bukas. So, alam mo yun, tapos, ease na yung tawag to? Mga restrictions. So, ayan. That's the fruit of our labor. Diba? Napaka-sarcastic ko. Nakakainis kasi. Wala. Parang, ano ba yung sinabi ko dati sa podcast natin? I can't see the light at the end of the tunnel. Ay, taray. Diba? Kasi parang wala katapusan eh. Parang hindi siya matatapos. Honestly. Parang ako ina-expect ko nga na parang bababa na. Kasi, medyo, ang ina-expect ko, alam na ng tao yung gagawin niya. So, parang, mas careful siya. Pero hindi, parang naging mas careless kasi yung mga tao. Parang naging baliktad eh. Diba? Ewan ko, bakit naging gano'n? Parang dapat, diba dapat parang gano'n? Since alam mo na yung gagawin, diba parang dapat mas konti na lang. Kasi nga, alam mo na eh. So, bakit parang, imbis na kumonti, lalong dumami. Parang mas malala pa ngayon kesa nung mga kasagsagan talaga ng COVID. Ang lala. Yung case nga, yung number of cases, additional cases today is yung highest in record. Malamang sa next few days, baka mas tumaas pa. Hindi ko alam kung nagsiselebrate ba tayo dahil naka 1 year na. Yes, happy anniversary. Diba? 1 year na yung pandemic. Buti pa yung COVID, Staying strong. Naka 1 year anniversary. Di ka tulad sa mga maling tao na 6 months ka lang. Charot lang. Nakaka 2 months, gano'n. Pinalaway ka lang. Buti po yung pandemic, may paninindigan. Oo, may paninindigan, pinaglalaban, gano'n. Tsaka talagang ini-effortan. Ina-effortan kasi magmamask ka. May social distancing, kaso wala pa rin nangyayari. Well, ay nako, hindi ko alam paano matatapos talaga tong. So for today, ano ba yung mga hot issue? Ay nako, grabe. Hot issue. Hot issue. Char. Yung ang tawag to. Ano ba? Ikaw na magsabi. Sige. Let's start with yung kinuwento mo sa akin. Ano kinuwento yung kanina, yung oil change. Oil change. Ano bang date ngayon ulit? March 20. So yesterday, kaninang umaga lang. Yun nga, parang, alam mo naman ng Facebook, maraming chika-chika, maraming ganap-ganap.
So, ayun, parang trending topic siya, this specific Ako hindi ko nga person. alam eh. Pwede mo kunwento sa akin, hindi ko malalaman. Ang dami, as in yung pag-change oil, yun nga, parang, to make it short, kwento of infidelity. Naku. I-explain mo naman sa mga hindi nakakaalam kung ano yung change oil na sinasabi Kasi natin. ang nangyari is, yung guy, parang, ginamit yung alibi na magpapa-change oil daw siya ng car yata, o car, para na makapag-meet up dun sa kalantarin niyang girl. Na Sa kabit niya. Sa kabit niya, na dinay naman niya dun sa girl, sa fiancé niya. So, kaya nagkakaroon ng biruan yung mga boys, parang boys, huwag mo na magpa-change oil. Oo, parang ano siya, hindi siya magandang excuse. Hindi siya magandang excuse, hindi siya tama. Charot. At this time. Hindi siya tama. Hindi siya tama. Unang-una sa lahat, bakit ka magpapa-change oil? Kung i-change oil mo yung kep-kep ng babae. Charot. Change oil? Di ba parang Alin? parang mas magandang magpapalagay ako ng lubricant. Joke. Hindi kasi mali yung si kuya. Nahuli sila, may nakahuli sa kanila. May mga pictures to prove na May kasama siyang iba. may kasama siyang iba. Kaya, Ang galing din ng friend. Friend ba ito ni girl? hindi ko alam eh. Basta, ang sa kwento, may mga nakahuli. Hindi naman sinabi kung si friend o kung sino man. Basta, siguro in close sa nila, sa circle nila, ang nakahuli. So, ayun nga. So, kuya, kung nakikinig ka man, galing-galingan mo next time. Better luck next time. Yun. Pero diba alam ko na pag-usapan natin to yung mga cheating. Tapos kung ikaw ay kaibigan nung dalawang tao na nasa isang relasyon at nahuli mo yung isa, ano ba yung stand mo dati? Isusumbong mo ba o ano? Di ba, parang na-experience ko yan. Parang, kasi yun Hindi mo naman. sinabi? Hindi ko sinabi kasi, mag-asawa levels na sila. Yung kumare ko, ayoko na sabihin ng pangalan. Sa office, nakikita ko yung asawa niya, may kakemeng babae. Ngayon, si kumare ko, nasa ibang company na kasi noong time na yun. So, wala siyang visibility. Then, kaming mga friends niya na nandun sa office na yun, parang kami na lang, di na lang namin sinasabi, wala kaming basta alam namin may nangyayari, hindi kami nagsasalita. Pero kasi, information find its way to her, kaya nalaman niya. Then, tinanong ako sumuntik na. Matik na. Oo, sumuntik ko na namang name drop. Galing-galing, clap your hands. Tinanong niya ako, BBM pa nun sabi niya, Mare, ba't hindi mo naman sinabi sa akin? Sabi ko kasi, Mare, sorry, hindi ko nasabi kasi parang issue yung mag-asawa yan. Ayoko maki-joy. Ayoko ng pagmulan ng gulo. Ay, yung bago yun Gusto ko yung shockwave. Ay, boo, ayan, mga cheater boo. Ayaw natin dyan. Dapat dyan, binabaril. Ay, purata ni Ratratan. Ratratan. Ayun, so, ang lumayo na naman tayo sa topic. Tuloy. Basta, yung mga ganyang issue, depende. Siguro kung talagang close friend ko, tapos, nahuli ko, most likely sasabihin ko talaga. Ayun. Ako ang stand ko dyan siguro simula pa dati. Teka lang excuse me. Ay, sorry na record talaga. Talakpakan. Oo. Hindi, sorry sa mga listen. Baka iba na yan Baka Oo, COVID wala pa na. akong COVID. Alam lang po to, plema. Putang ina plena. Kasi nga, kaya ayoko mag-yossi. For the past few days, nag-yossi na, parang yung regular yossi habit ko. Sabi ko kasi sa'yo, pag weekend ka nang mag-yossi. Kasi nga, stress ako sa work. Charot. Ay, may Di ako- pagsigaw. May pagsigaw. pag-stress. Oo, Stress ng may pag-stress, may pag-email, charot. So, medyo na-stress ako. Ayoko kasi na-question yung trabaho ko Charot. Sino ba? Basta. So, ayan, napapayossi ako. May micromanager ba sa inyo? Hindi naman. Para kasing, sabihin na lang natin na, yung trabaho ko, obvious yung ginawa ko. Ba't mo patatanungin? Nag-note naman ako doon na ganito. Bakit mo patatanong? Mag-i-email ka pa? Nakasisi pa yung mga... Manager. Oo. Wag ako. Meron akong screenshot. Ayun, taray. Oo. Kaya, don't me. Ayan, napayosin ko. Ayan. O, balik tayo dun balik sa tayo. sa sasabihin ba o hindi. Ako depende sa relationship. Tsaka depende sa Bakit depende sa relationship? Anong depende sa relationship? Depende sa relationship ko sa tao. Okay. Yun nga. Kung Depende super sa close closeness. ko. Closeness. Kung super close ko. Ako din. At love ko naman silang dalawa.
Siguro dun ako sa like, example na lang yung kay Alyard. Okay. Nagalit siya dun sa family ng girl, sa ex-wife niya. Kasi nga, hindi sinabi. Oo. Pero dapat, di ba parang, ang normal na gagawin is, sasabihin mo. Kasi family yun eh. Pero kasi family level Family yun. yun. Pero kung kaibigan lang, depende sa level ng pagkakaibigan eh. Kung siguro kung si Jana, or ikaw, kung may jowa ka. Oo, tapos nahuli mo. Nahuli ko. Okay. Sasabihin ko sa'yo. Kasi tayo eh. Iba yung level ng of friendship natin eh. Oo. Pero yung mga bestie ko lang sa office, parang, bahala kayo dyan. Oo, mga friendship. Amara. Amara here. Oo, hugas kamay. Oo, ganun. pag nakita ko si Toot, tapos may kasamang iba. Baka i-chismis ko lang sa iba. Ayun. Basta mo sasabihin na sinabi ko sa'yo, Ay, alam may alam Ay, may alam, puta ka. siya, dapat din niya alam. Oo, tapos ito yung picture. Charot! Yan. Kasi nga, ba't nga ba natin pag-usapan ng infidelity? Hindi, dahil dun sa oil change. Okay, change oil, Ewan ko, trending siya kaninang umaga. Kaya tawan-tawa. Nakakatawa kasi. Pero ito, sige, tatanungin kita. Since nandito tayo sa topic ng cheating. Kung ikaw magloloko ka, paano mo itatago? Paano pa itatago? Parang ang hirap. Siguro kasi ngayon technology napakadali na lang eh. Siguro, alam niyo sa How to Get Away with Murder? Meron ka dapat burner phone. Okay. Diba? Wag kang mag-smartphone kasi yung smartphone madaling matrace. Lahat ng doon ka sa activities mo, lumang GPS, oo. Kung meron ka pa, feeling ko meron pa mga naman 3210. Yung mga basic phone. Ayan, yung tawag lang talaga. Text tawag lang. Siguro Diyos ko naman, magpapaload ka lang naman, diba? So, kung mga 1.5 burner phone ka na eh. Diba? Hindi, kahit yung mga yaya phone, mga bar phone. Yun yung mode of communication yun, diba? Yun. Or, talagang nag-ano ako, no? Meron sa Samsung, meron... Hide apps, ganun. Bukod sa hide apps, yung parang, pwede mo siyang, alam mo yung sa laptop, meron siyang ganung mode na parang mode niya. Parang ibang user. Oo. May profiling, ayun. Meron to talaga? actually. Hindi ko pa alam kung paano gawin, pero alam ko meron. Samsung Knox ang tawag doon. So yung mga... So yung pag ikaw nag-access, iba yung lalabas. Pero pag ibang tao yung nag-access, iba yung parang as guest, gano'n. Ang taray. Yes, may ganun siyang login eksena. as guest. Yes, may ganong eksena. Gusto ko yan. Walang ganyan ng iPhone. Ewan ko, hindi ko alam kung may ganyan ng iPhone, yung iPhone, pang basic girls and boys. Ano ba? Mga pang hindi cheater. Char. Ako, nung... Kasi diba parang hindi naman, nag-cool off kami ni Monster dati. Si Monster? Yung una. Nung college? Sige, kala ko. Iba yung naisip Cool off ko. kasi kami noon. So Okay. parang hindi ko naman kino-consider yun as cheating, pero naipag-date kasi ako nun sa iba. Although hindi ko naman siya tinago. Paano ko ba ginawa yun? Nahuli ako eh. Ano ba yan? Paano ka nahuli? Sa IM. Ayun. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang mga... Chinat ako sa IM. Nasa school pa kami noon. Nasa school. Di Yahoo IM ba? Yahoo Messenger. Basta YM. YM pala, sorry. Okay. Sorry. Messenger. YM. Yan. Tapos, kalagay doon, pak! Lumabas siya. Tapos, nasan ka? Labas tayo. Tangin eh! Tanga-tanga mo. Kaya sabi ko sa'yo, ang technology... Muntik na masira yung laptop ko noon. Diba? Ang technology, pahamak yan sa mga kalokohan. Ngayon, 'di ba? Matitrace ka. Ito pala screenshot nga lang eh. Yan ang alam mo yun na nakakasira ng ngayon, ng relasyon, ng kung ano screenshot available. May sinenda, nakita mo ba? May screenshot ako. Ayun. Kaya technology, kaya kung maglolo ko kayo or you're planning to cheat on your girl or your boy, galing-galingan nyo. Ayun ang naisip ko, yung pwede kong i-share. Gumamit kayo ng mga 3210, 3310. Tapos, delete nyo kaagad. Kasi wala nang trace yun for sure. Pero kasi ako, parang, tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, yung topic natin, medyo sensitive, hindi na natin kailangan pag-usapan dito. Hindi na tayo mag-deep. Parang, kung mambabae ka lang. Huwag mo nang irelasyon. Huwag mo nang mahalin. Nako. Kasi kung nangangati ka lang naman, tikman mo lang, tapos iwanan mo na. Hindi yung yung magbe-build ka pa ng relation, parang okay, tayo ulit parang... Iba na, baka kasi,
yung taong yun nasa ibang level of ano na. Gets mo ba? Kaya nagsistay na siya doon sa third party. Yun lang ang advice ko sa mga gusto talaga. Yung parang, aminin na natin, para sa mga sa mga long term na relasyon. Ako kasi dumating din ako sa point na parang, ay nakakasawa. Oh my God. Parang masarap tumikim ng iba. Ay, ako. Ako aminin ko, nung, diba, kami ni Ann, kami ni Monster. Isa pa. Isang Monster. Tapos yung isa pang ex ko. Nakikipag-usap pa rin naman ako. Hindi dahil sa gusto ko mag-cheat or what. Parang minsan parang gusto mo lang ng escape. Parang escape from the toxicity. Pwede ka naman makapag-usap sa iba. Bakit sa ex mo pa? Oh my God! How dare you? Oh my God. Hindi ko alam yung part na yun sa buhay mo. Pero bakit sa ex pa? Hindi kasi parang friend mo siya eh. I consider kasi all of my exes as my friends. Oo nga. Pero, oh my God. I can't believe you. Oh my God. Pero in all honesty, wala naman talaga akong intention. Kasi parang mas komportable ka lang eh. Kasi kilala mo na yung tao na yun. Mag-aaway tayo. Paano mo naman mapoprove dun sa mga naging ex mo nung girlfriend mo nung time na yon na ang intention mo is kausapin lang yung ex mo? Sige nga. Ulit, rephrase. Paano mo naman, di ba, sabi mo nga, gusto mo lang naman siyang kausapin yung ex mo. Oo. Paano mo mapoprove dun sa present girlfriend mo na gusto mo lang kausapin yung ex-girlfriend mo na kakausapin mo lang? Sa tingin mo ba maniniwala agad siya? Hindi kasi ganito yan eh. Dahil ko sinasabi, parang, ang taong mature ha, kaya niyang i-separate yung mga ganong bagay. Ay, kaya niyang i-understand yung mga ganong bagay. Kasi relationships are, hindi yan something na pag sinulat mo, pwede mong burahin ng pambura or ng white ink. Naging part yan ng pagkatao mo eh. So, ang hirap alisin ng isang tao. Lalo na kung matagal kayo, ganyan, or maganda talagang pinagsamahan nyo. Ewan ko. Pero sa akin kung akong nasa relasyon, kaya nga, may lagi ako napapanood na YouTube clips sa... Ito. Si Kat. Kat. Si Kat. Yung taga-US. Diba Naging kayo ba nun? Naging kami nun. Online nga lang. Pero naging kami. Okay. Pero we consider each other as good friends. Okay, fine. Pero yung ganun, kasi talaga magkaibigan kami talaga. Pero kasi kung ako, tawag to, ayun nga masingit ko, may napapanood akong clip sa YouTube. Sa Showtime to, parang nagdi-discussion lang si Ann Curtis tsaka si Vice Ganda. Parang si Vice Ganda, in-interview niya yung contestant about relationships. Sabi niya, ang mag-ex ba pwedeng maging magkaibigan? Pwede. Ako hindi. Pwede. At a certain level. May mga criteria yan. Level. Dapat over na sila sa isa't isa. Yun yung pinakaunang importanteng yun nga, hindi kayo pwedeng parang ang pinupush nga ni Vice Ganda, di kayo magkaibigan, magkakilala na lang kayo. Di na kayo magkaibigan kasi kung sinabi mong magkaibigan, magkaano na lang parang meron pa rin kayong mutual understanding. But not on that level. Hindi naman kasi kailangan ang hirap kasi may iba't ibang klase ng friendship eh. May friendship na palagi tayong magkausap. Ayun. May friendship na kahit matagal na hindi nagkita or nag-usap, pag nag-usap ulit, parang parang hindi lumipas yung panahon. Kaya niyo ibalik yung parang ganun kasi sa akin eh. Ewan ko. Lalo na yung tulad kay Ann. Kaibigan ko si Ann, kaibigan ko si Kat. Baka nga, siguro nga. Pero may mga ex din ako na inekis ko talaga sa buhay ko. Kasi, hindi okay yung namin, paghihiwalay. Ayun. Ang sabi ko ano ba itong pag-uusapan Napunta na tayo sa friendship ng mga ex. Oo, friendship ng mga ex. Okay, next issue. Anong next issue natin? Next issue natin is yung Asian hate. Oh my God. Alam mo, Anti-Asian hate na nangyayari sa US. Paano ba nagsimula yung Asian hate? Hindi kasi because parang of the COVID, no? simula nung nag-pandemic, simula nung nagkaroon ng outbreak ng COVID, dumami ang mga instances or mga anong tawag doon? Violence against Asians na
namamatong na lang bigla ng mga Asians, binubugbog na lang bigla. Then Tapos, recently just nga may- recently, May namatay, may hindi. barilan sa Atlanta. barilan, oo, parang, ang nakakatawa doon, yung police, ang sabi niya, he just had a bad day. Tangin na bad day. Ako no, Yung police is white ba? white. Oh, yeah, that's Diba why. parang, puta, bad day, pero lahat ng pinatay mo Asian, tapos lahat ng Asians pa yung pinuntahan mo. Feeling ko kasi, alam mo yun, masyadong, yung, I'm not against sa mga white, yung mga Caucasian na race. Pero kasi, masyadong feeling sila masyado, GGSS, porque Ano you're nga white tawag and doon? all. White privilege. Oo, white privilege. Sila, feeling nila they're the supreme race. Ay, naku, Diyos ko, tatawa. Pero in all honesty, sige na, ayo. Pag sinabi ko kasi ganun, parang ang naging racist din ako eh. Ano ba sabi? Ako rin naman eh. Kasi, Pero may ganun talaga eh. in defense to us race, to our race, to our race na, tawag to? Na, Asian, Islander. Ano ba tawag sa? Ano ba talaga tayo? Yung mga Pilipino, ano ba talaga tayo? Indonesian, parang gano'n. Hindi, ano tayo? Island. Philip Charot. Hindi ko alam. May sinasabi sila mga Islander, kineme. Basta yun. Pacific Islander. Basta mga hindi tayo white. hindi tayo Asian white. kami. Asian kami, yun. Eh kasi yung Asian, ano rin eh. Ang dami rin. Hindi, tawag to, East Asians, mga ganun. considered as black na rin sa US. Considered, talaga. Sabi ng mga Lower? pinsan ko, Lower pa sa black. Hindi, same as. Same as. Oh, same as. Ganun din ang treatment sa Basta kanila. Yun hindi lang ka kasi- white. Oo, basta hindi ka white. Hindi ka maputi. Yun lang yun. Pero kasi, yun nga, dahil nga lately, tumaas na naman yun because parang, ang basa ko is parang itong mga white, lalo yung mga nasa US, mga white na nasa US, is sinisisi nila ang mga as Asians. Bakit nagkaroon ng COVID? Tapos parang sila galit na galit, why are you here in the States? Kayo yung nagkakalat, parang gano'n. So, ayan, nagkaroon ng Asian hate. So, Hindi lang sa US sa Korea din. Talaga? Kasi sa Korea naman, lahat ng mga foreigners, they are required to take tests. COVID testing. Foreigner lang Foreigners So parang lang. foreigner lang ba yung pwede magkaroon ng COVID? Well. Ayan. Well, ano balik Pero tayo sa kasi- nangyari sa US ha. Sige, Di ba may Pilipino nga na binugbog, di ba? Oo, may matanda kakawa. Tapos meron naman parang may mga bata daw. Mga bata na nakabike or tumatakbo tapos babatuhin ka ng bato. Oh my God. So Mga parang, Asian kids. parang sa akin, parang siguro yung iba, talagang may hate against Asians, tapos may mga group din naman na parang, okay, sakyan natin tong trip na to, parang masaya to, sige, mambato tayo ng mga Asian, ganyan. Grabe. Pero kasi for me, yung mga ganyang acts of racism, napakakitid ng utak ng mga tao na mga yan. 2021 na. Ano ba? Pare-pares lang tayo mga tao. Tsaka yung mga, yung mga nakaka-receive ng hate, mga nakatira doon, mga ilang taon ang nakatira doon, halos doon na nga pinanganak eh. Sobrang, for Diba? me, makikitid ang utak ng mga tao. Hiyang-hiya naman ako sa mga white. Actually, yung mga, ang mga ganyan lang naman is, ewan ko sa news and media issue, is usually mga Caucasian sa US. Pero, ewan ko lang sa Britain, sa Australia, or what. Pero feeling ko meron pa din, meron. Meron Pero din mas doon. talamak talaga ata sa US. sa US. Talagang, grabe yung violence. Talagang, to the point may mamamatay. Diba? Ano ba naman yun? Parang hindi naman, hindi naman talaga tama. Oo. Tsaka tao, for that reason alone, for me, napakababaw nga lang. Bakit? Ang parang, hindi ko maintindihan. Kasi ang US, simula pa noon, meron na talaga mga immigrants. So parang, bakit parang big deal pa rin sa kanila yung immigrants sa country nila? Sila kasi, di ba, parang per history check, talagang feeling kasi ng mga whites, sila yung mga supreme race. Tapos diba may mga immigrants, yung ginagawa nilang mga slaves. Parang yung 12 years sa slave, parang ganon. Diba? Grabe yun. Ayun ako. Ayun. Grabe. Parang, ito sa Pilipinas din, may racist din tayo in a way, pero hindi to the point na papatay tayo. Siguro ang level ng racism natin is yung lakas natin mang-asar. Mang-asar. Yung mga, sorry. Parang, okay, yung nigger, parang mga ganun. Hindi. Yung, for example na lang, ito, I have nothing against mga Bisaya. Pero pag yun nyari,
may mga, alam mo yung matitigas ang dila kasi nila. Yung accent nila, minsan matatawa ka na lang. Minsan may mga natatawang mga tao. So, for me, Ako guilty din ako minsan. Ay, guilty Bisaya. din ako dyan. Bisaya, matatawa ano. pa nga ako minsan eh. Natatawa din ako minsan. Pero, syempre, let's keep it subtle. Let's keep Pero it parang subtle. ngayon, parang, lalo na sa TikTok, tapos sa music, parang, pinupush na rin yung mga Visayan music, di ba? Yung may mga lyrics na rin na Visayan, tapos, may mga content na rin na more Bisaya, ganyan. Ilocano. Kaya, Dapat ma-recognize din natin, lalo na ituro na sa mga bata na hindi lang Tagalog ang ang lengguwahe. lengguwahe sa Pilipinas. Marami pang iba. Ilang lang languages meron tayo? Aba, malay ko. Hindi ako nakikinig. Charot. Basta alam ko, isa tayo sa pinakamaraming languages. In the world. Yeah. Ayun. Ako aminado, alam ko lang talaga Tagalog. Ako rin naman. Nakakaintindi ako konting Pangasinan tsaka Ilocano. Pero yung mag-speak, hindi ko alam paano. Ako minsan nakakaintindi din ng Kasi nga sa bahay, yung mga tita ko, lola ko, nanay ko, father ko, Ilocano, Pangasinan. sa Iloilo. Minsan naiintindihan ko konti. Ayun. Kaya, Siguro pag pag doon ka tumira ng mga ilang buwan, baka Ay, oo ma-pick naman. up mo na. Oo naman. Pero yung si mama hindi naman nagsasalita ng Actually, si mama ko rin, mama rin namin. She can speak, ng fluently. Pero kasi ang tagal na namin sobrang tagal na namin dito sa Manila, dito sa Cavite. So, parang hindi na rin niya masyadong napapractice. Though, pag nag-uusap sila nila nanay, yun, sila. Nagpapangasinan, sila lang. Nakakaingit, no? Yung mga taong marunong pa ng Oo, ibang hindi kasi ako naturuan, sana naturuan ako. Kami magkakapatid. Diba? Para kahit pa paano, bilingual, para pag nasa Pangasinan. Di ba nung naglaon yun, nung bumili kayo ng mga daing, tapos around Pangasinan na yun around Pusurubio, tapos medyo nagkonting nagpapangasinan ako. Nilalapitan nila ako, wala naman akong binili. Sabi ko, sorry. walang binili. Hoy, may binili ako noon. Kasi, tinatry kong tawaran, kaya ako nagsalita ng Pangasinan. Ng konti. Para hindi ka bigyan ng para hindi mukhang turista. tourist diba? price. Oo. Diba? So, minsan kasi siya, advantage siya. Kaya katulad niyan. Pag nasa Pangasinan, yun. Konting speak lang ng Pangasinan para, alam mo yun, feeling, lokal. Charo! Feeling lokal. Feeling local. Ay, nako. Issue number 3. Ang issue number 3, ano ba yan? Anong issue number 3 Hindi, mo? naalala mo yung share ko sa Facebook. Ano yun? Na kailangan, na para sumayang isang tao, kailangan yung sahod mo nasa around 1.3. Oo. Annually. Sabi sa Cosmopolitan Magazine ba? Basta, nakita ko lang, puta, talaga ba? Napakalungkot pala ng Malungkot buhay pala namin. My God. 1.3 million a year. My God. Saan ko naman pupulutin yun? Siguro yung mga ganun ng mga manager na yun. Tsaka, yung opsup, mga ganun. So, paano mo masasabing masaya sila kahit malalaki ang sweldo nila? Malamang isa sa mga yan, yung mga malalaki ang sweldo. May problema rin yan. So, you can't say that they'll be happy. Siguro yung sinasabi dun sa article na you will be happy financially. Oo, diba? Kasi stable ka eh. Wala kang siguro mali yung term na you'll be happy. Siguro parang you'll be less stressed. Mga ganon, diba? Hindi ka masyadong problematic. Pero hindi ka happy. And, diba? Kasi iba yung sinasabi nilang happy na talagang Sige. fulfillment. Punta tayo doon sa word na happiness. Pota, At this point in your life, Ano what ba is yan? happiness for you? Happiness, peace of mind. Peace of mind. Hindi, yung totoo. Oo nga, Yung peace of totoo, mind. yung totoo. Yung peace of mind, yung wala kang iniisip na problema. Wala kang iniisip na, ay, baka mag-short ako sa budget next payout. Yung mga ganon. Diba? Yung basta wala kang iniisip na problema. Okay lang na mag-grocery ka every week, pero hindi ka nag-iisip, ay, kailangan ko budgetin ng ganito. Kasi pag over-budget ako, I'll spend more. Yung perang inallocate ko for this, baka makuha ko, pang grocery, mga ganon. Yung wala ka nang iisiping anything na problema. Diba? Or or any imperfections. Or flaws, mga ganon. Ayun.
peace of mind. Peace of mind. Yes. Ako Kasi ba, pwede ka namang maging masaya kung hindi payak lang, ganun. Yung payak lang na pamumuhay. May peace of mind ka pa rin naman nun eh. 'Di ba? Pero kasi kung kahit 1 million a month nga ang sweldo no, eh, kung ang dami mo namang kaaway sa politika, sorry. Ang dami mo namang kalaban sa kung saan-saan, you think magkakaroon ka ng peace of mind? Ako na-realize ko simula nung nagka-pandemic, parang lahat tayo halos naging pantay-pantay. Oo. Kasi parang parang ang nangyari, parang yung mga basic needs mo lang talaga. Hindi, tsaka Yung pandemic, iisipin mo, yung parang, okay, sige. Basta meron kang tutuluyan, meron kang kakainin, tapos may pambayad ka sa bills mo. Parang simple lang, yun lang. Oo, Kasi hindi ka naman makalabas eh. Hindi makalabas eh, oo. Yung ang daming realizations nga nitong pandemic. Na parang kaya pala. Tsaka pantay-pantay tayo. Kahit kaya mayaman, kaya mahirap natatamaan ng COVID. Oo, actually. Diba? Walang Wala, pinipili, lahat ng wala mayaman siyang din, sinasanto. natamaan din eh. Yes. Diba? Walang sinasanto. So, not because meron kang 100 million sa bangko, hindi ka magkakasakit. Diyos ko, money won't save you. Pero Siguro sa yung makakabayad ka ng hospital bills, pero kung namatay ka, it didn't save you rin. ako at this point in our lives, yung happiness sa akin, Oh health. my God. Ayun, isa pa yun. Pwede Health. naman. Yung parang sa ngayon na nasa pandemic. Kasi parang, as long as I'm okay, my family's okay, na wala akong nararamdaman. May panlasa ka pat pang amoy. Parang Ayun, okay, parang I'm peace of happy, mind okay, din I'm yun. good. Pero, etong week na to, kaya hindi ko rin upload. I'm very sorry. Hoy, upload mo, Nag-record no? kami last week. Hindi ko Pasensya na-upload niyo kasi na po siya. na-stress talaga ako. For 2 days, hindi ako nakapasok. Na-stress talaga. Ito ikukwento ko lang na parang, ganun pala, no? Parang, Oh my God. yung parang yung utak sound mo. na medyo nakakaiyak. Ano ba? Gago. Meron ba dito? Ay, yung pangit. Wait lang. Wisit. Ay, ano ba yan? Ang Ano pangit. ba? Paano ba tumamatay? Sorry. Wala, hintayin natin Ano matapos. ba yun? Ayan, Ayan. sige na, magsalita ka naman. Lalagyan ko sa... Hindi, yung parang, minsan yung parang, yung utak mo, hindi. Tama, yung utak mo, gustong gawin yung mga bagay, parang gusto mo mag-work. Pero yung katawan mo mismo yung bumibigay. Okay. May ganun talaga. Kasi parang parang hindi naman ako pagod, pero parang na high blood talaga ako. Parang exhausted. Oo, parang kasi. kasi ang taas ng BP ko, tapos nung Tuesday, ang taas ng BP ko, nung Wednesday, ang sakit ng dito ko, likod. Alam ko, pag yung likod ko yung mabigat, yung High blood ka. parang hindi. Actually, hindi eh. Basta stress ka, Nasa no? stress ako. Ang ginawa ko, lumabas ako ng bahay. Tapos nung nag-drive ako, nakaramdam ako na, parang, nakahinga ako ng maluwag. Tapos parang nawala yung mga iniisip ko. Parang napansin ko nung simula nagka-pandemic, parang I naging told you. overthinker ako. Ako kasi overthinker talaga ako. Hindi, mas overthinker na ako dahil Virgo ako. Mas I'm Virgo too. I'm Virgo too. Kaya nga, overthinker na nga, normally overthinker na yung Kaya Virgo. kasarap ako. Pero, lalo pa ako nag-overthink nung may nalaman akong something. Oh my God. I can't disclose kasi it's too personal. I'm too sensitive. Too sensitive. How sensitivity level? As 10 as the highest. Yeah. Gano'n ka 10. Yeah, I believe. It can destroy a home. Literal ba? Literal na it can destroy. It's like a bomb, H-bomb. Yeah, atomic bomb. Ganun talaga. Alam mo yun, kaya nga, alam mo, feeling ko pag nagkakotse ako. Kasi, ang dami kong nabasa talaga niya na ang driving at night. Basta driving. Therapeutic siya. Kaya nga feeling ko, ayaw ako bigyan ni Lord ng kotse. Kasi pag nagkakotse ako, kung saan ako nagpupunta. Kasi, katulad niyan, tingnan mo, diba? Parang, feeling ko kasi yung the act of driving alone, na you're taking in charge on the wheel, kung saan papunta ka, ganyan. Yung feeling ko thought, lang yung that thought na, na you're in control. Kasi na nakokontrol mo siya, na may ka. yes. So, kung saan mo gusto pumunta. Unlike yung, overthinker ka, nasa stress out tayo. Kasi, uncontrollable natin yun eh. Hindi na, hindi mo alam kung ano yung resulta. oo. Hindi mo alam ang gagawin. Basta in short, you're clueless, ganyan. Hindi, Unsure. it's not under your control. Kaya feeling ko that yung driving na katulong siya.
Kaya nga, ayun. Kahit Parang dyan mag-drive lang. tayo. Kahit dyan lang. Diba? Yung simpleng drive lang, tapos saktong kahit mag 7-Eleven ka lang, tapos uwi na. Naalala ko, Diba? di ba? Naalala mo ba? Sumasama ka ba sa amin nun? Saan? Sumasama ka sa amin nun. Saan? Sa Tagaytay, tapos mag 7-Eleven lang na coffee. Wala akong maalala. O si Lucky yung kasama ko nun. Hindi ko alam. Tapos kami, wala kaming pambili ng bulalaw. Magninilaga lang kami. Mga kawawang bata naman. Kasi wala talaga kaming balak lumabas. Tapos nagkayayaan lang sa Tagaytay. O sige, drive. Patak-patak sa gas. Tapos, guys, tayo na. Wala tayong pambili ng bulalo. Kasi magkano bulalo? 600. Wala nga kaming dalang pera. Okay. Hindi kami handa. Sige, patak-patak, nilaga lang tayo. 300 lang yung nilaga. Medyo mahal pang bulalo nun sa Tagaytay, guys. Ayun. Patak-patak lang, 385 nilaga, ganyan. Diba? Tsaka siguro, sa stress, kanya-kanya rin tayong kanya-kanya rin tayong coping up mechanism. Coping up mechanism! Coping up, paano tayo mag-cope up. Diba? Yung iba kasi, ako kasi minsan, nung hindi pa pandemic, pag stress ako, lumalabas ako. Yung pupunta lang ako ng mall. Mapag-isa. Mapag-isa lang ako. Kakain ako mag-isa, magsa-Starbucks ako mag-isa, mag-movie ako mag-isa. Basta ako lang. Yung kung ano lang gusto kong gawin that day. So, yun, sa akin nakakatanggal ng stress. Effective siya sa akin. Noon. Kaya nga, di ba sabi ko sa'yo, nagko-commute ako patagaytay, ako lang mag-isa. Pag nagtatagaytay ako, may stress na naman ako sa mga panahon na yun. Oo. Tapos, naalala ko sinasabi ni Jana, ba't ka nag-commute lang? Sabi mo sa akin, sanay ako mag-isa. Kaya akong mag-commute patagaytay. It's not that really, really, really far na parang nagbagyo ka or Pangasinan. So, alam mo yan, talagang, at saka, yun na nga lang din, yung pagko-commute na nasa bus, hindi jeep. Nakaka-stress sa jeep. Yung nasa bus ka, alam, parang yun yung gusto kong part ng journey talaga. Pag umuwi ako ng Pangasinan, yung Titingin ka lang sa bintana. Titingin ka lang sa bintana, sa expressway, may kita mo yung mga greenery. Sightseeing ka. Alam mo, nakaka-relax. Kaya nga, ayun, yung traveling, hindi naman yung travel talaga na, yung nasa bus ka lang na eksena, parang nakakawala ng stress. Ayun, basta yung... Kayo ba guys, anong stress, siguro marami pantanggal siyang ng stress nyo? Stress eating. Hindi ako hindi na ako masyado nagsistress eating eh. Ako na, hindi na Kasi masyado. Tinutulog ko na lang. Natatakot na ako, baka tumaas yung sugar ko, Ayun baka na. ma-high blood ako. Umiinom ako ng tubig. Iniinom ko na lang ng tubig kasi ayun, para feeling ko naman may laman yung tiyan ko. So, punta tayo sa mga pantanggal ng stress or mga supplements. Bili po kayo ng collagen. Anong brand ulit? Sa Lazada. Neocell Collagen. Neocell, Super yes. Collagen plus C. Buti alam mo, pinakita mo talaga yung bibili ako. Tapos, inom po tayo ng charcoal. Yeah, Very effective for me. Sabihin mo, baka sabihin nila charcoal as in uling talaga. Hindi. Anong tawag doon? Activated charcoal capsules. Yan. So, inom po kayo. Recommended is 3 to 6 capsules per day. Ayun. It's every before meal. Before meal ba yan? Oo, before meal on an empty stomach. Hindi, yung charcoal. Oo, yung charcoal. Kasi may inom din ako noon. Kayo, bahala kayo kung maniniwala kayo. Pero kasi more on siya, pang cleanse. Ayun. Pang detox. Ayan. Nakakaano naman. May sasabihin ka pa ba? Wala na akong sasabihin. Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Wala. Pasensya Meron na, pa tayo, friends. Wala Pero kasi, talaga kasi kaming topic. Oo. Hindi, meron. Yung una nating na-mention mo is yung... Racism. Oo, yung Asian hate. Oo, anti-Asian hate. Kaso parang we thought na parang kung saan na mapupunta. Yeah. Ang pag-uusap namin. Asian hate, naging malamang, cheating. ayun nga na naman. Tapos naging stress, ganyan. Diba? Nakakaano kasi itong nangyayari sa atin sa mundo. Ano yung ang daming pwedeng pag-usapan. Ay, naku. Gusto ko talagang lumabas. Gusto kong mag-beach. Paano ka naman tayo mag-beach kung mataas ang cases? Kaso yun nga, tumaas nga yung cases. Biglang nag-spike up na naman ang cases dito sa Pilipinas. So, how can we go sa dapat beach? kasi yung mga kahit tao, Batangas. matagal ko sinabi ko na rin to last episode eh. Parang pag masama na yung pakiramdam mo, mag-isolate ka na, huwag ka nang lumabas.
hindi nga matigas ang ulo ng mga tao. Diba? Pero kasi, hindi mo din sila masisisi, lalo yung mga na-confirm na asymptomatic, kasi hindi nila alam na positive sila Hindi nila alam. So, Yeah. ang hirap din. Ang hirap Kasi feeling ko yung bagong variant nga kasi talaga parang mas madali siya ma-spread. Yeah. It's not that really deadly, pero mas mabilis siyang kumalat. Di ba, pares tayo ng feeling na parang feeling natin, in a way, nag-positive na rin tayo. Hindi lang natin Nung alam. last time. Diba? Hindi naman siguro. Hindi kasi ako nung bago pa yung pandemic. Parang 2 weeks or 3 weeks before talaga yung COVID. Oh my God. Nagkaroon ako ng Naalin? tinangkaso ako ng sobra. Ako lang naman di Parang ba? isang linggo kung Ako wala pang 24 hours. Hindi, bago pa mag-pandemic. Bago pa mag-pandemic. Oo. Sabi ko, shucks, ata ako. Kasi, ang tagal kong sinipon, ang tagal kong inubo, hirap na hirap. Ganun talaga Oh my ako. God. As in. Parang feeling ko mamamatay na ako nung time na yun. OA ka. Pero ito, may pa-commercial muna. Tingnan natin ang tally board. Sige. Okay. From the ASEAN ang Post. pinakadulo. Nangunguna pa rin po ang Indonesia. Ang Indonesia. With a total cases of 1,455,788. Congratulations. Total yun pero ang natagdag sa kanila today is 5,656. Okay. Second, syempre, ang Pilipinas. Philippines, 656,056 cases. Okay. Ang galing-galing. Pero kasi may nadagdag nga na 7,999. Ang galing-galing. Okay. So, and third place, Malaysia. 331,713 with 1,671 additional cases. Amazing. Napaka-amazing. Talaga ayaw patalbog ng Pilipinas. Parang Miss Universe lang. Wala na akong mabibigay na advice. Kasi at this point, parang, alam na natin kung anong dapat nating gawin. Let's just be more responsible. Correct. Alam naman na natin yan. Diba? Isang taon na natin itong na-experience. Hindi pa ba natin alam ang dapat gawin? Tsaka wag naman nating sisihin ang gobyerno. Alam mo, nakita mo ba yun nga? Nakakalungkot lang. Kasi parang, yung government natin, feeling ko hindi naman nagkulang. Puta, pati ba mask kailangan ilibre? Parang, pati ba naman yung gusto niyo ipamigay? Siguro yung mga hindi talaga kayang bumili. Pero, yun na dapat bigyan ng mask. Pero yung mga, can afford naman, wag naman po tayo mag-demand na bigyan po tayong ng mask. Yun nga. Alam mo yung... na yan pang sariling na yan Yung shinare kong nag-story ako kanina, parang gusto kong mag-social media detox. Ang dami ko kasing... hindi ko na sila papangalanan. Ang dami kong nakikita sa news feed ko sa Facebook. Lalo Facebook. Ang dami ko nakikita mga shinare na... Basta eyesore na siya sa akin. Ano yung mga point nila? Basta yung mga... Again, hindi ako DDSS, hindi rin ako dilawan. Pero kasi yung mga, they're blaming the government for the high numbers for itong COVID situation natin dito sa Pilipinas. They're blaming the government. Tapos, Stop it. Tumigil kayo. Hindi nakakatulong. Nakaka-stress lang kayo. Alam niyo yun. Meron akong nabasa kanina na a friend of mine, kasi di ba nag-positive si Harry Roque? Natutuwa pa siya? Hindi naman sa natutuwa siya. Kasi, dun sa post niya, parang in a sarcastic way. Kasi, di ba, naka-isolate siya. Now, someone found out na ang isolation area niya is sa Conrad. Nasa Conrad Hotel siya, diplomatic suite. Ngayon, ang post niya, shinare niya, so, bakit siya nandyan? Ganyan, naka-diplomatic. So, may pambayad siya, girl. May pambayad siya. Gusto niya ma-isolate. Kahit ako kung may pambayad ako, magpe-presidential suite ako sa Okada. Diba? Pati ba naman yung kailangan natin gawing big deal? Diba? Parang, ewan ko. Stop it. Nakaka-stress. Nakakawalang gana. Kaya minsan ayoko na mag-open ng Facebook. Ayoko na talaga mag-open ng Facebook. Ako nalulungkot ako para doon sa mga nakita mo ba yung yung bagong coalition? Kineme.
Na parang yung gustong tumakbo sa Si Sara susunod Duterte? susunod Yun na ba yun? halalan. Yung kakalaban ata kila Sara. Hindi ko alam. Pero, Parang sa akin, sige, pwede kayo mag-start na mga kampanya, pero tigilan po muna natin mamulitika. ay nako, I don't Diba? know. Kaya, alam mo, ayoko ng Kung wala ka namang magandang sasabihin, at kung yung sasabihin mo ay hindi naman makakatulong sa sitwasyon natin ngayon, parang kaya hindi na ako manahimik na lang po muna. I'm not saying that the government is perfect. I mean, the government is trying to do its best. Oo. Pero, ang dami ko kasi nakikita na parang puro pambabatikos lang pero wala namang ino-offer na solution. Diba? Yun nga, yung isa pa yan. Shinare ko yun eh. Medyo nairita ako. Alam ko TikTok vlogger siya pero may nag-post siya sa Facebook na kasi nga ayun yung na naman ang government ang stricter rules kasi nga tumataas na naman ang cases. Ang sabi niya, magpapa-curfew na naman kayo. Wala na ba kayong ibang maisip na solusyon? Sabi niya dun sa post niya. Shinare ko, bakit may meron got any better plans or ideas? Meron ka ba? Kasi kung meron, may tasod, sabihin mo sa gobyerno. Diba? Kasi at this point, I don't think na merong mas effective or mas magandang solution or bending through the situation than itong quarantine situation na may lockdown, may curfew. Wala naman kasi wala pa tayong ibang choice. Tsaka parang hindi lang naman Pilipinas ang nagkakaganyan eh. If you're going to read the news, ang France mataas na naman ang Lahat naman. Yun nga, pero specifically France, basa ko, lahat ng major hospitals sila puno na. Pack na, full jam-pack na sila. Hindi na nila alam saan nila ilalagay ang mga COVID patients. So, ayun, first world country yun eh. They're having a hard time dealing with the situation. I'm not saying na because first world country sila kailangan mas malala tayo. But I mean, we're on the same level of difficulty, same level of problem as with the other countries. Kay first world, kay third world, kay whatever world pa yan. 'Di ba? So, hindi kayo nakakatulong. Ako talaga dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa at disiplina. Wala kasi tayo nun eh. I mean, ngayon kasi parang wala talaga, parang hindi tama na mag-divide pa tayo ngayon. Kasi wala lahat naman tayo affected eh. Ayun. At ang only solution is talaga magkaroon ng ang bawat isa maging disiplinado pagdating sa paglalabas, kailangan sundin yung mga usual na protocol, mag-mask, mag-face shield, minimum health standards. Tapos pag masama na yung pakiramdam mo, wag ka nang lumabas, matuto ka mag-isolate. Correct. Ayan. Tapos ikaw mismo, mag-contact tracing ka kahit hindi naman nare-require. Parang just remember ko sino yung mga nakasalamuha mo within the day para just in case na maging positive ka, alam mo kung sino yung kakausapin mo. Beforehand, sabihin mo na. Kasi kami, di ba, kami dito nila Albert, sino bang, lumalabas ka ba? Alin? Lumalabas ka ba? Ang huli kong labas is nung Tuesday. Punta ako ng SM Bacoor para bumili ng prepaid wifi. Kasi nga yung internet namin magulo. Pero ako huling labas sobrang brief lang. Ano pa nga yun pumunta ako ng SM, pa-open pa lang. Ayan. Pa-open pa lang. Tips nga pala sa mga gustong lumabas. Pa-open. Pumunta kayo ng mall pag bagong bukas. Bagong bukas. As in yung kakabukas lang talaga yung mga 9, 8 o'clock kung gusto nyo supermarket. Ayun. So, very brief lang pagpasok ko ng SM Bacoor. Basta wala pa akong siguro past 11, umalis na ako. Kasi medyo natagalan ako dun sa PLDT. Tawag to? A shop. Kasi nga doon ako bumili ng PLDT home broadband na prepaid. Yun, doon ako nagtagal. Then, nung nakuha ko na, na-test ko na, nabayaran ko na,
alis na ako. Actually, pauwi, nag-grab ako. Nag-grab ako pauwi. So, dahil nga may bit-bit ako. Safe. Oo, tsaka ayoko, ayun nga, dahil medyo mainit ng mga oras na yun. Ayoko sa jeep, malagkit. Tapos, ang laki pa ng exposure ko with COVID. So, might as well, kahit medyo magastos, nag-book ako ng grab pauwi. Magkano grab? Mula SM Bacoor, 270. In fairness, parang nagmura sila. Nagmura sila kasi nga parang Di ba? Kung dati, parang more than 300 siguro. yun nga. Tapos feeling ko kasi nga dahil nga binabaan nila kasi nga konti lang ang nag-grab. Yung grab service yung grab na grab car. So ayun. Kasi aminin na natin yung grab, talagang tumaas yan nung nawala yung Uber. Ay nako, Diyos ko. Grabe Tas yung ang taas niyan. hirap pagbuo. Tapos ang hirap mag-book. Kaya na-miss ko ang Uber. Mas ma-Uber ako na Maangkas talaga ako eh. Ako angkas. Uber. Yung Uber Pag car tour. wala na talaga akong mag-book, tsaka lang ako Ayun. Uber. grab or Uber. Pero nung una talaga, Uber ako. Kasi Ako mura rin, yung Uber. Mas mura Uber. Parang 100 plus lang. Makati to McKinley, Diba? parang 90 pesos, 80 Diba? pesos lang eh. Tapos Yung mga pool unang pa, beses. grab, Uber pool, parang kung hindi ka naman masyado nagmamadali, meron ka pang mahabang spare time, pupul muna ako, ikot akong BGC. Kasi, alam mo, yung taxi, okay naman sana supportahan yung mga taxi driver. Ay nako, I don't Kaso like kasi, taxis. grabe sila. May metro na nga. Nagpapadagdag pa talaga. Kaya nga ayoko ng taxis, tsaka, Di ba? ano sila, may Tsaka experience ako sa nakakatakot. yeah, may experience ako sa Oo. mga taxi. May mga EPs, ganyan. Hindi naman ipis, yung mga naiinis ako dun sa yung mga nagpapadagdag. Plus 50 po, plus 75, tang ina nyo. Kaya nga may My metro God, kaya eh. may metro. Diba? Tapos may kipag-away pa yan. Sasabihin pa nila yan, pag nasa gitna na kayo ng biyahe. O, diba? So, O, yung parang mga wala ka ng choice. choice na parang hindi ka pwede bumaba sa highway. O, diba? Bababa ka nila sa EDSA talaga ng di oras, no? Naalala ko, first time ko na ipag-away sa taxi driver. College ako. Kasi nag-plus 50 siya. Estudyante ako. Kasi dati, May tandang-tanda ako. May discount sa estudyante. Tandang-tanda ako na pag medyo malilate na ako, magta-taxi na ako simula Baclaran hanggang top, Hanggang sa Insco. hanggang sa Insco. Taray. Ang pamasahe ko lang nun, pag ganun, alam ko 70, mga ganun, 60, 70. Kasi malapit lang Ang eh. flag down, magkano? 30? Malapit lang. Plus 50 daw. Kuya, estudyante catch. Sabi ko, kailan pa po ni plus 50 yung simula lang Oo. Diba ang lapit-lapit So, lang dapat nun? discounted na yun eh. Discounted na yun. Diba? Ang discounted ang ride pa. Sinabihan ko talaga yung taxi, Kuya, nakakainis ka, hindi mo talaga kakayaman yan, tandaan mo to. Sabi ko talagang ganun sa kanya. Oo, maghihirap ka lalo, hayop ka, charot. Kasi minsan hindi na ako nakikipag-away. So, iniisip ko na, kahit isahan mo ko ngayon, hindi mo naman ikakayaman yung 50 pesos. Hayop ka. Anyway, ayun na. Ayun. Dami nating rant ngayong araw na to. Wala tayong topic, pero naka 52 minutes tayo. Oo. I love it. Yung cellphone ko, sinisira mo. Talaga mong pinapakuha mo na ako ng bago. Bibili si Kirby ng iPhone 12. Taray! And then, nasipa ko lang yung table. I'm sorry. Ayan, sorry guys. Anyway, sure, sasabihin ka pa ba? Wala na. Actually, medyo tuyo na yung lalamunan ko. Gusto ko minom ng tubig. Ayun, gusto na po ang tsuba ni Albert. Oo nga. Pakihanap po ako sa... Magkakaroon po kami next time ng ASMR. Oh my God! Ayaw! ASMR na. May video ako. ASMR na episode. Kadiri. Thank you for listening. Kadiri. Bye! Bye. Thank you guys. Shout out nga pala sa mga nakikinig Friends sa amin. namin. Hello. Yan. Ingat kayo. Don't forget to mask up. Kung hindi nyo naman kailangan lumabas, huwag kayong lumabas. Yes. Mag-alcohol. And sanitize. Bye! Ayun, sige. Bye guys. See you next week. Bye.